Ito, yun. Malakas na. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap umawit sa Panginoon. Feel niyo po ba? Yes, amen. Feel na feel ko yung pag-awit natin, ano? And sabi nga ni Bishop Celso sa ating announcement kanina, lahat ng nangyayari sa buhay natin, yan ay may purpose. Ano po? At ngayong araw na ito, actually, ang mensahe na ating pag-uusapan ay tungkol sa mental health. At alam niyo po ba, itong mensahe na ito, matagal ko na po itong na-prepare. Hindi pa po lumilindol sa Bisaya. Hindi pa lumilindol sa Mindanao. Kasi po ako ay isa sa speakers doon sa ating mental health program supposed to be last week. And siguro, God willing, na mailahad ko sa inyo ito kasi wala kayo doon. Ano po? So ngayon ko, isi-share sa inyo ang mensahe na ito. Ito po ay series natin sa mental health wellness. Ang topic po nitong aking i-share sa inyo ay mindfulness and purpose, living with God's awareness. Alam niyo po, merong mga 10 klase ng kalusugan sa ating pagkatao. Ano-ano po ba yon? Una, ang physical health. Hindi po ba? Physically, dapat tayo ay malusog. Salamat sa Diyos at medyo okay na po yung aking paghinga. Alam nyo ba na pag hindi umuulan, hinihila ako ng misis ko sa kama, halika na, maglalakad na tayo. Kasi ang sabi po nung doktor na nagpa-check up kami 2 weeks ago, sabi niya, Vic, wala kang sakit. Ang sakit mo ay tamad ka lang. Katamaran ng iyong sakit. Tamad ka kasing mag-exercise. Sabi ko, Dok, ako po'y mahaba na nilalakad. 6,000 steps po ako sa opisina, sa factory. Sabi niya, hindi po yun ang exercise. Ang exercise ay yung sa umaga. Kaya ang ginawa ko po, nitong nakaraang 2 linggo, pagkatapos namin maglakad ng misis ko, hingal na hingal ako, pawis ako. Hinuhubad ko yung aking damit at nakatalikod ako sa araw. Ibinibilad ko yung aking likod sa araw. Yung aking baga. Alam nyo, habang ibinibilad ko yung aking likod, naalala ko yung 2 anak ko. Nung bata pa po sila, 6 months old, ganun po ang ginagawa ko sa kanila. Buhat-buhat ko sila, nakatapat sa sinag ng araw, walang damit. Sabi ko, dati yung anak ko ang ibinibilad ko sa araw. Ngayon, yung sarili ko ng likod ang ibinibilad ko sa araw. So, yun po ang isang importanteng kalusugan, ang mental health. Kaya huwag niyo pong kakalimutan yun. Magpapakita din kayo sa morning sun. Pangalawang example ng health, yung pong financial health. Yung pong ating, yung kapal ng ating wallet. At sa akin, puro resibo eh. Puro resibo. Importante po yun din. Kasi kapag hindi maayos yung ating financial na kalusugan, ang tendency nakakaapekto sa ating pag-iisip. Hindi po ba? Marami din social health. Yung ating pakikihalo-bilo, pakikisama sa kapwa-tao. Kapag hindi malusog yung ating pakikisama, pakikihalubilo sa ibang tao, naku, tayo ay mahirap. Meron din pong environmental health. Yung ating environment. Pagka puro usok na lang ng jeep o ng tambutsyo, walang mga halaman, walang mga puno, lagot. 10 po yun, hindi ko na iisa-isahin. Kasi ngayong araw na to, ang ating pag-aaralan ay yung mental health. Okay lang po ba sa inyo? Sige po, yan. Sige, next. Dito po manggagaling ang main text natin, ano? Basahin po natin isa-isa. Ito po ay nanggaling sa 1 Kings
chapter 19, verses 11 to 12 ng New International Version. Sige po, sabay-sabay tayo. The Lord said, "Go up and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa lugar na ito, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na pag-aaralan namin ngayong araw na ito. Nawa ay tumimo ito sa aming mga puso at isipan at ng aming maisabuhay, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name. Amen. Okay, yan. Yan pong istorya na yan ay nangyari nung panahon ni Elijah. Ano po, dumating yung time na siya ay pine-persecute. Hinahanap siya ni Jezebel. Kilala niyo po ba si Jezebel? Hindi mo kilala, Justin, si Jezebel. Basahin mo ang aklat ng mga hari sa Bible, ha? At makikilala mo kung sino si Jezebel. Maraming mga Jezebel sa ating buhay. Nandiyan lang po yan sa tabi-tabi. At ang isa dito na matututunan natin sa pangyayari na ito, kung paanong nagamit ni Elijah yung sitwasyon na siya ay pine-persecute ni Jezebel. Dumating po kasi sa buhay na Elijah na siya'y pagod na. In spite of sa kanyang mga works, in spite of sa kanyang pagsunod sa Panginoon, in spite of pinagpapatay niya yung mga propeta na nag-share about Baal, yung mga Diyos-Diyosan. Dumating yung time na parang siya ay extremely disappointed. Bakit po? Kasi nagsisilbi siya kay Lord. Ini-expect niya na lahat ng gawain niya ay susuportahan ng marami ng mga tao. Pero dumating sa point ng buhay niya na in spite of all those things, ang feeling niya, wala siyang support, nape-persecute pa siya. Minsan sa ating buhay, ganun din po tayo. Sa pamilya, sa community, in fact, even po sa trabaho, yung bang feeling mo, yung ginagawa mo ay para sa kabutihan. And yet, merong mga Jezebel na maninira sa iyo. At ang sasabihin sa iyo, wala yan. Hindi yan ang kailangan namin. Dumating po yun sa buhay ni Elijah. At siya ay nagtago sa kuweba. At kinausap niya ang Panginoon. Nagpunta po siya doon sa Mount Horeb, doon sa Mount Sinai. Katulad nung ginawa ni Moses, kung saan kinakaharap, kung saan kinakatagpo ni Moises ang Panginoon. Nakatagpo ng Panginoon. Nakatagpo ni Elijah ang Panginoon. At yan po ang pangyayari. So tingnan natin kung ano ang aral na matututunan natin. Tingnan po natin yung 5 aral na matututunan natin dito sa pangyayari na ito. Una, yung biblical mindfulness, being aware of God's presence. Ano ba ang biblical na kaisipan para in spite of sa lahat ng mga nangyayari, dapat doon tayo nakatingin sa presensya ng Panginoon. Hindi po ba kita nyo si Bishop Celso? In spite of
Sa lahat ng mga nangyayari, andun siya, ang hinahawakan niya ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi, yung pong ating mental health, hihina ng hihina hanggang sa maapektuhan yung ating physical health. Pag naapektuhan ng ating physical health, maapektuhan yung ating financial health. And lahat pa ng mga health. Number 2, Jesus, our model of mindfulness. Ngayon, aaralin natin na ang Panginoong Hesus lang ang pinaka-tamang modelo, hindi tao ng mindfulness. Pangatlo, yung mindfulness pala goes hand in hand with our purpose. Alamin natin, ano po ba ang purpose ng buhay natin? Bakit si Nanay Teresita, si Nanay Monica, in spite of their advanced age, nakita ko nga kanila, sinusandong ko, si Nanay Monica, inaalalayan na bumababa ng jeep. Gano'ng kahirap yun? 88 years old. Patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Number 4, how to practice mindfulness and purpose daily. Ang ganda. Malalaman po natin yan. At ang panlima, yung resulta ng mindful and purpose life. Okay, sige po. Isa-isahin natin. Ano yung una kanina? Ito raw yung biblical mindfulness, being aware of God's presence. Ang sasagot po niya ng Bible, hindi po si Vic. Ang sabi po ng Bible, ang sabi ni David, diyan sa awit na yan, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted among the earth. Napakaingay po ng mundo. Ang daming Jezebel. Saan tayo kukuha ng lakas para yung ating isipan ay nakatuon lang sa presensya ng Panginoon? Napakaingay ng mundo. Ano po? Ang sabi nga dito, ang nagsasalita po dito sa awit na to, sabi, ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bansa at sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng mga kaguluhan at ingay ng mundo, ang panawagan ng Diyos ay manahimik ka. Be still. Hindi po ba? Kaya po yung kanina, ang sabi doon sa nabasa natin, sa 1 Kings, si Elijah, ipinakita ng Panginoon, dumaan ang malakas na hangin. Very strong. Wala doon ang Diyos. Dumaan ang malakas na lindol. Wala rin ang Diyos. Dumaan ang apoy. Wala doon ang Diyos. Ang sabi, go and look. Yung quietness. So, ibig sabihin, huwag nating asahan na doon sa mga pagkakataon na tayo ay mananalo sa mga laban, wala doon ang Diyos. Huwag nating isipin na may mga pagkakataon na maingay, magulo, katulad na nangyayari ngayon. Kaya ako po, tumigil na ako ng panonood ng YouTube pagdating sa hearing sa Senado. Kasi pagka nakita niyo po kung gaano kagulo, ang sinasabi nga ni Bishop Celso doon sa mga previous preaching niya, trilyon na piso ang nawawala sa kaban ng bayan. Pagka po laging yun ang nasa isip nyo, sabihin ko sa inyo, gulong-gulo ang inyong mental health. Maaapektuhan ang inyong physical health. At lahat pa ng ibang health issues maapektuhan. Kaya wag na po kayong manood doon. Alam nyo, pinapanood ko sa umaga, YouTube pa rin naman. Kaya lang ang nakalagay po, instrumental worship song na may mga Bible verse sa umaga.
sabihin ko sa inyo, tapos hawak-hawak niyo yung Bible, nagbabasa kayo ng Bible, nandyan sa background ninyo yung instrumental worship song, nandun po ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So ayan, number 1, ang biblical mindfulness, being aware of God's presence. Huwag na nating hanapin ng Panginoon doon sa mga kaguluhan. Sa lindol, wala siya doon. Let us put our mind doon sa katahimikan sa umaga. Be still and know that I am God. Next slide, please. Pangalawa, ang Panginoong Hesus daw po ang modelo ng ating mindfulness. Ano po? Again, paano natin malalaman ang Panginoong Hesus ang modelo? Ang sasagot po ulit ay ang Bible. Ano? Ang sabi sa John chapter 5 verse 19 ng New International Version. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Ano po ang ibig sabihin nito? Ipinapakita ng Panginoong Hesus. Si Jesus ay namuhay na may patuloy na kamalayan sa kalooban ng Ama. Laging tumutugon sa kung ano ang ginagawa ng Ama sa bawat sandali. Ang akin pong pagkaunawa dito, kung ano man yung aking ginagawa, hindi dapat yung aking pansariling kagustuhan. Ang Panginoong Hesus, sinabi niya mismo, ang kanyang ginagawa ay yung utos lang ng Ama. So dapat nating alamin ang utos ng Diyos. Dapat nating alamin ang kalooban ng Diyos. At paano natin yung malalaman? Siyempre, sa kanyang mga salita. Kaya kahit na gaano kadami ang ating ginagawa sa buhay, busy ka sa paglalaba, busy ka sa pagluluto, busy ka sa pag-aaral, busy ka sa pagtatrabaho, inuna mo bang alamin ang kagustuhan ng Diyos Ama para sa iyong buhay? Kung hindi, mapapagod ka. Ang hirap maglaba, di po ba? Nanay Teresita, kayo ba'y naglalaba pa? Naku, ipaglabahin nyo na si Justin para pipindutin na lang ang washing machine. Opo. Imagine nyo, nakakaburyong yun. Kung kayo po ba'y nag-aaral, puro aral lang, puro exam. At hindi nyo inaalam kung ano ang kagustuhan ng Diyos Ama para sa inyong purpose, mapapagod kayo. Dahil kapag hindi nyo namithi yung inyong medalya na inaasam, pag hindi nyo namithi na kayo ay perfect doon sa inyong exam, babagsak ang inyong mental health, babagsak ang inyong physical health. Ganun din po sa trabaho. Kahit na gaano ka katutok sa trabaho, pero hindi mo naman inalam muna ano ang kagustuhan ng Diyos diyan sa tinatrabaho mo na yan, mapapagod ka. Dadating ang araw, 60 years old ka na. Dadating ang araw, 75 years old ka na. Sasabihin mo, eto lang ba nangyari sa akin? Ang bilis po ng panahon. Kita nyo, November, next 2 weeks, November na. October ngayon, ano po? So, yan. Ang sinasabi ng aral na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, kung ang iyong ginagawa sa buhay ay pansarili mo lang, hindi mo muna inaalam, katulad ng Panginoong Hesus, kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng Ama, iyon ang kanyang gagawin. Dahil lahat ng ginagawa natin na hindi natin sinaguni sa Ama, nakakapagod. Masisira yung ating mental health. Madidisappoint tayo. Babagsak yung ating physical health. So, tumuon tayo sa Panginoong Hesus. Siya po ang ating modelo.
Then, ang sabi pa, pangalawa doon sa Lucas 5, verse 15 to 16, yet the news about him spread all the time, all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Ano po ang sinasabi rito? Sa gitna ng dumaraming tao at matinding pressure, sinasadya ni Jesus na umiwas upang manalangin. Ipinakita niya ang tunay na pagiging mahinahon at mapagnilay sa pamamagitan ng paglalaan ng panahon para sa katahimikan. Upang mapag-isa kasama ang Ama, makinig at mapanumbalik ang kanyang kaluluwa. Ito po nangyari nung nagpakain siya ng 5,000 tao ng fish at saka ng bread. Napakarami. Imagine nyo kung kayo yung ganun. Di po ba stress na stress kayo? Para po itong seminar na hindi natuloy. 100. At sa Panginoong Hesus, 5,000. Hindi pa po kasama yung anak doon at saka mga babae. So, napakarami noon. Pero ano po ang ginagawa ng Panginoon? Sinasadya niya na umiwas. Ibig sabihin, hindi niya hinihintay na nakaupo siya, pupurihin siya ng mga tao, salamat, ang galing mo, pinakain mo yung maraming tao. Hindi. Umaalis siya intentionally. Pumupunta siya sa ilang at kinakatagpo niya ang Ama at siya ay nananalangin. Amen. Hindi po ba? Hindi tayo nakatuon sa mga pagpupuri ng tao. Nakatuon tayo sa relasyon natin sa Ama. Next. Pangatlo, na bilang modelo kung ano ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa tindi ng ingay sa mundo. Ang sabi sa Mark, chapter 1, verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Kita nyo, ang dami pong mga talata sa Bible kung paanong makikita natin na ano ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa oras na napakaingay ng mundo. Laging nandun yung pumupunta siya sa quiet place at nagdadasal. Iyan po ang pagpapatunay na yung mindfulness ay nandoon sa quietness. Madadama natin ng Panginoon, hindi dahil doon sa lindol. Madadama natin ng Panginoon, hindi dahil sa bagyo. Madadama natin ng Panginoon sa katahimikan na kinakausap natin siya. Next. So, yung pangatlo. Meron pa. Last na ito siguro. Ito pa, sabi ko sa inyo, maraming Bible verse na makikita natin ang pagiging modelo ng Panginoong Hesus. Sa Matthew 14, verse 23, after He had dismissed them, He went up on a mountainside by Himself to pray. Later that night, He was there alone. Ang sarap. Can you imagine kung gaano bilang ang Panginoong Hesus niyan in His human nature ang kanyang ginagamit para sa mindfulness, yung kanyang connection with the Father through prayer and through quietness. Next. Ito, mindfulness and purpose. So kanina, nakikita natin yung kung saan niya nadarama ang Panginoon sa quietness. Tatanungin naman natin, para saan? Ibig sabihin, may purpose. Sabi doon, mindfulness and purpose go hand in hand. Magkasabay po pala dapat yon. Pagkatapos nating
Damahin ang presensya ng Panginoon. Tanong, ano ba ang purpose ko, Lord? Ang sabi sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Alam niyo po, itong verse na ito, ako ay daman-dama ko ito. Ang dami kong plano. At sa mga plano na yon, dahil sa yung aking pakiramdam, yung mindfulness ko, Lord, kung ano yung plan mo, yun yung gagawin ko. Kaya po ako'y hindi nabuburyong. Ako po'y hindi nai-stress. Bahala sila. Example, 2 linggo na po na plano namin na pumunta ulit ng Pangasinan. Kasi yung mga lupa doon, binagyo, hindi, ang pangit, bagsak. Bagsak ang agrikultur. Meron doon pong isang magsasaka, 1 hektarya ang lupa niya. Ang dapat inaani ng 1 hektarya, minimum 100 kaban, 100 sako. Pero ang inani niya, 30 sako lang. Affected po ng ulan. Kung mahirap ang nararamdaman nyo ngayon, mas marami pong tao na halos mabali na yung kanilang pag-asa. Bagsak po, ang dami, sabihin ko sa inyo. So, pupunta po kami doon para magdala ng inspirasyon. Pupunta po kami doon para magdala ng konting lakas ng loob. Pero may mga nangyayari. Tulad na lang itong Sabado. Papunta na doon, si Lito, yung tauhan ko. Kaso, dumaan muna siya doon kay Ate Jo. At idinaan niya yung kanyang medical certificate na kinuha naman ni Lito nung umaga doon sa orthopedic. Kasi po, meron tayong isang kapatiran sa Ate Jo. Kompleto na po yung kanyang mga medical certificate. Ang hinihintay na lang po ay 5 litrong dugo. Kailangan ng mga magdodonate ng dugo. At mauoperahan na po siya sa 15, sa Wednesday yata yun. Pagdala ni Lito, nakagat siya ng aso. No, ay 8 po ang aso ni Ate Jo, ang dami. Hindi niya malaman kung gaano kadami ang aso, ng aso. Supposed to be, pupunta yun doon. Sabi ko, sa pangyayaring yan, may purpose si God. Huwag ka munang pumunta ron. Kailangan munang magpa-inject ka ng anti-rabies. Kaya wala po si Lito ngayon eh. So, ganun po ako. May plano ako, pero tinitingnan ko kung ano ang higher plan ng Panginoon. At susunod ako sa Kanya. Kaya hindi po ako nadi-disappoint. Hindi ako nai-stress. Lumalaki nga ang tiyan ko sa kakakain. Next. Pangalawa, na mindfulness and purpose goes hand in hand. Ang sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na tayong magplano ng atin lang. Dapat laging yung plano natin, isasakay natin sa plano ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang gaang ng pakiramdam. Next, please. Ayan, number 4. So, isa na lang, pagkatapos nito. How to practice. Ito naman, ipapractice na natin ito. How to practice mindfulness and purpose daily. Paano daw natin ito isa sa katuparan? Araw-araw. Again, naghanap ako ng salita ng Diyos kung paanong ito, hindi sa akin ang gagaling ito. Sa Bible ito. Ang sabi sa Proverbs, chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Di po ba mga personal verse natin ito? Kaya lang minsan nakakalimutan natin. Minsan kapag ka natutuon na tayo doon sa laban, minsan natutuon na tayo doon sa pressure or stress, nakakalimutan natin yung ating mga personal verse. So wag nating ituon sa sarili nating pananaw.
Go to a quiet place, quiet room. Lord, ano ang gusto mo sa pangyayaring ito? Sige po, next. Ayan, number 5. Ang Psalm 5 verse 3, In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Yun lang ang magagawa natin. Ilahad natin sa Panginoon sa umaga. In the morning eh. At maghintay tayo ng expectation na nag-i-expect. Inilahad mo sa Kanya, Lord, ayusin mo po ang puso ko. Expect God to fix your heart. Lord, wala akong pambili ng bigas. Ang kailangan ko po yung dinurado. Ang gusto ko po yung mabango. And then expect. Hindi po ba? Ano nga po pangalan nun, Bishop? Yung doon sa England, na meron siyang eskwelahan ng mga bata. May ampunan siya. Doon sa mga bata, pagdating ng umaga, alam niya, wala siyang pagkain. Ano sabi niya doon sa mga tauhan niya? Servants, prepare the cup and the plate. Ilagay sa lamesa. Kasi nung gabi, nanalangin siya. Sabi niya, Lord, walang almusal ang mga bata. Padalhan mo kami ng gatas at tinapay. Yung mga bata, nandun na sa dining hall, naghihintay na. Eto na, maya-maya, may kumakatok. Reverend, nakausap po ako ang Panginoon. Ang sabi, dalhin ko itong tinapay sa inyo. Eksakto, tinapay. Di lahat may tinapay. Maya-maya, may kumakatok na naman. Reverend, kinausap po ako ng Panginoon. Dalhin ko raw itong gatas na ito sa inyo. May gatas! Hindi po ba? Pag hindi pa kayo naniwala doon, ewan ko na. Kaya, lagi nating sabi nga, lay your request before the Lord and wait expectantly. Darating po yung time na habang naghihintay ka, guguluhin ka ng kaaway. Darating yung time na naghihintay ka, guguluhin ka ni Satanas. Sasabihin mo, maniwala ako doon. Wala magpapadala sa iyo ng bigas. Dinurado pa gusto mo, ha? Ano ang sasabihin mo? Satanas, umalis ka. I rebuke you. Umalis ka. Sa Panginoon ako nakatingin. Hindi po ba? Sige. And then, eto yung 5 resulta. Eto naman po, nasa resulta na tayo. So kanina, inalam natin kung paano tayo magkakaroon ng mindfulness. Kung ano yung ating pakiramdam na nandiyan ng Panginoon. Pangalawa, dapat nating alamin yung pakiramdam natin na yon, ituon natin sa purpose. At pangatlo, ito yung magiging resulta. Kapag yung inyong pakiramdam at ang inyong purpose ay inyo nang na-determine. Ito yung unang resulta. Peace and clarity. Parang nakita ko dito kagabi nung binabasa ko, peace and Tita Claire. Pag nakikita ko si Tita Claire, parang very peaceful. Sabi si Isaiah 26 verse 3, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Kung hindi matibay ang inyong mind sa Kanya, wala kang peace. Walang liwanag ang direksyon mo. So that's number 1. Next. Number 2, fruitfulness and prosperity. Kapag ka meron kang peace at saka clear, magkakaroon ka ng bunga. Hindi lang isang bunga. Prosperity ang nakalagay eh. Ibig sabihin, maraming bunga.
Oh, ang sabi sa Psalm, chapter 1, verse 2 to 3, "But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night, the person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers." So dapat tayo ay parang mga puno na nakatanim at ang ugat ay merong supply ng tubig. Dapat patuloy tayong nagbubunga. Sa susunod pong mga Sundays pa, actually, kinausap namin si Bishop Celso. Bishop, once a month, ako po ang preacher. Once a month, si Bishop Alan ay magpipreach din. So, si Bishop Celso, 2 Sundays, para po magkaroon tayo ng mixture ng mindfulness. At kayo naman, dahil ang inyong mga ugat ay nakatusok sa lupa na may tubig, syempre magbubunga kayo. Dadalhin nyo dito ang inyong mga anak or mga apo. Ako nga ngayon, kasama ko yung aking 2 anak. God's will yan. Dahil wala si Sis Guadi, naku, walang mag-ooperate ng live prod. Mga anak, tulungan po ninyo ako. Hindi po ba? Kayo din. Doon sa mga pangyayaring may problema, mas malaking problema, mas malaki at mas maganda ang solusyon. Kaya mag-invite tayo dyan sa eskwelahan. Pupuntahan natin ng barangay. Magpapasama ako kay Bishop Celso. Pupuntahan natin ng barangay captain. Kasi gusto natin na sila din ay makarinig ng salita ng Diyos. Kasi po, ang purpose ng buhay natin, 2 lang. Una, ang makilala natin ng Diyos. Pangalawa, yung maipakilala natin siya sa iba. Tayo ngayon dito, nakilala na natin ng Diyos. Pero, ipinapakilala ba natin siya sa iba? So, 50% pa lang ang purpose na natutupad natin. Next. Wisdom and direction. Yan yung magiging resulta. Magkakaroon tayo ng karunungan at direksyon sa buhay. Proverbs 3, parang pareho. So anyway, yun ang isang magiging resulta. Number 4. Ito pa. Joy and fulfillment. Can you imagine? Joy. Hindi lang basta happy. Ang happy, masaya. Ang joy, kagalakan. So ano magiging bunga? Galak na galak tayo. Mas mataas yung kaysa happiness. At saka fulfillment. Yung ikaw ay, yes Lord, fulfilled na ako. Kahit ako'y 86 years old na Lord, fulfilled na ako. Binibilang ko ang mga naging bunga. Binibilang ko yung aking mga nasyera ng iyong salita. Parang iisa pa lang. So, bibilangin nyo, ang dami ko na palang nasyera. Next. Number 5. Ito, spiritual maturity and purpose fulfillment. Ito yung magiging resulta na kapag sa Diyos tayo nakatuon at may purpose tayo sa buhay, yung ating spiritual maturity ay titibay. Yung konting masagi ka, halimbawa, naglalakad kayo sa LRT, nasagi ka, magagalit ka kagad. Hindi. Meron nga akong kasama kahapon, nakakwentuhan ko, meron daw bishop, hindi ko alam, pastor, nakuhanan pa sa video, sa TV. At ang sabi, maswerte ka bata, at naging born again ako. Hindi, mga abogado ko na lang ang haharap sa iyo. Nakakalungkot.
Sa tansya niyo po ba siya ay spiritually mature? Tumatayo sa pulpito? At sasabihin na maswerte ka, bata. At naging born again ako. Kinikilabutan ako. Oh, number 6. Last. At ang panghuli, magkakaroon ng godly impact ang ating buhay. Ang sabi sa Matthew 5:14-16, you are the light of the world. Gusto niyo bang at the end of your life, kapag ka bumalik na tayo sa Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon ay, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Yung bang nakahiga ka na doon sa iyong huling higaan at may magsasalita sa harapan, oh, itong taong ito, napakalaki na naging impact ito sa buhay ng maraming tao. Bumalik na siya sa Panginoon. Hindi po ba, kita nyo yung mga namatay na, si John MacArthur. Kita nyo yung mga nagpapatotoo. Nung isang gabi, pinapanood ko lang si John Wesley na pinuntahan pa namin yung kanyang bahay doon sa UK, sa London. Na nakasulat na yan sa libro. Hanggang sa matapos ang mundo, malalaman ng mga tao, itong tao na to, ang laki ng naging impact. Kasi po panandalian lang tayo dito sa mundo. Dapat yung panandalian yon mailagay natin sa ating puso at isipan yung mindfulness, yung pakiramdam natin na nandiyan ang Diyos. At yung pakiramdam mo na yun na nandiyan ang Diyos, ano ang gagawin mo? Di po ba, ang ginawa ni Elijah, anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Go at i-anoint mo si... So, pinapakita ng Panginoon kung ano yung kanyang kapangyarihan. Kapit ka lang. Kapit lang po tayo. Yan, conclusion. Live a life aware of God's presence. Fulfill His purpose in your life. So, dapat aware tayo palagi na nandiyan ang Panginoon. At ano ang iyong purpose? Bakit ka nagkaanak ng 2? Bakit ka nagkaapo ng 12? O bakit hindi ka nagkaanak? Aalamin mo yun eh. Lord, anong purpose mo? So, mindfulness helps us live in the moment with God, while purpose helps us live every moment for God, at every age, at every stage of our life. O, ang sabi po doon, mindfulness ay yung nadadama natin ng presensya ng Panginoon. At ang purpose, isinasabuhay natin yung araw-araw, minuto na presensya natin. At ito ay ginagawa hindi lang ng mga bishop, hindi lang ng mga pastor, hindi lang ng mga matatanda, o mga Generation Z. Dahil ang sabi dito po ay at every age and stage of life. Kaya itong batang ito, si Justin, damandam ako ang presensya ng Panginoon sa kanya. Walang absent. Kahit mag-isa siyang bata among the 80 years old. Sino ang bata na mag-i-stay dito mag-isa? Na ilang taong ka na, Justin? 8? 80? Oh. 8 years old. Nag-iisa ang kasamay mga 70 to 88 years old. So, anong ibig sabihin po? Pinapatunay. Every stage. At saka kung anong kalalagayan natin sa buhay. Mapa-pastor, mapa-bishop, mapa-servant, mapa-estudyante, mapa-magulang. Dapat nating
Isa-isip palagi yung mindfulness in the presence of God at saka yung purpose kung paano natin isasabuhay. Ayan, may nilagay pa nga ako eh. Kapag ka childhood ka, ano ang mindfulness mo? Ano ang goal? Ito, teenage years. Ito, ang mindfulness kapag ka ikaw ay teenager, yung mga 12 years old hanggang 19 years old, managing emotions, peer pressure, and distraction by staying grounded in truth in prayer. Yan po yung nangyayari sa mga kabataan. Yung mga peer pressure. Yung mga sinasabing, pag hindi ka sumama sa amin, hindi ka namin bate. Pero ano ang goal dapat? Developing inner discipline and sense of mission. Kasi pag nangyari yan sa mga anak natin na teenager, dapat lagi natin silang ginagabayan, kinakausap. Anak, sa pangyayaring yan, ano ang nararamdaman mo na sinasabi sa iyo ng Diyos? At ano ang gusto mong gawing mission sa buhay? Kung tayo naman ay medyo young na, tignan natin yung next. Yan, nandito tayo. Ako nandyan eh. Middle adulthood. Yung growth and influence stage. Ang sabi sa mindfulness doon, reflecting on past experiences, practicing gratitude, maintaining balance, work, family, and ministry. Ako nandun. Binabalanse ko yung trabaho ko, yung presensya ko sa pamilya ko, at saka itong sa ministry. Kaya salamat sa Diyos dahil kita nyo, hindi na ako hinihika, hindi na ako hinahapo, hindi na po ako inuubo. Talaga naman, thank you Lord. Ano ang purpose? Mentoring others, being fruitful in service, and living intentionally. Dapat pala sa edad ko, dapat yun ang purpose ko. Kailangan nagtuturo na ako sa iba. Kailangan naggagabay na ako sa iba. Ayun naman mga senior. Ito, si Nanay Teresita ito. Saka si Nanay Monica. Senior, sabi, reflection and legacy stage. Magre-reflect ka na sa buhay. Dati, ganito ako. And ngayon, ano na lang yung aking ipamamana sa aking pamilya? Ano yung aking ipamamana sa aking community? Ano yung aking ipamamana sa aking mga church congregation? Ano ang mindfulness dyan? Finding peace and joy in God's presence, even in physical limitations. Sabi niya, damahin daw natin yung kagalakan. Yung peace. Ano ba sa Tagalog yung peace? Kapayapaan. Kahit na ikaw ay kung maglakad ay gaganon-ganon na lang, yung physical limitation. Kaya sabi ko nga, si Nanay Monica, bumababa sa jeep. Gusto kong bumaba sa sasakyan ko at buhatin eh. Pero nakikita ko kay Nanay Monica, yung kagalakan at kapayapaan, kita nyo nagseserve. Ano ang purpose? Leaving a legacy of faith, love, and example for the next generation. Yun yung nakikita natin buhay niya. So goal, preparing for eternity with contentment and thanksgiving. So ngayon, ang piniprepare na lang natin, Lord, kailan mo ako kukunin? Di po ba? Legacy, nagawa mo na eh. Ang hinihintay mo na lang isasabihin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Father. Amen po? Amen. Ang galing. Sige po. Let us pray. Lord, Heavenly Father, thank you. We cannot thank you enough sa mga biyaya na binibigay mo sa amin kung paano nadarama namin ang iyong presensya, Panginoon. Sa araw na ito, na nalaman namin through your words kung paano namin i-connect ang iyong presensya sa purpose ng buhay ng bawat isa.
Lord, salamat sa iyong paggabay na nandito po kami handang magpagamit. We are broken vessel, Lord. Marami kaming kakulangan. Marami kaming kasalanan. Pero dahil sa iyo, nilinis mo kami. Handa po kaming maglingkod, Panginoon, upang ang iyong presensya sa aming mga buhay ay magkaroon ng purpose at kami ay magbunga ng maraming kaluluwa para sa iyong kaharian. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa buhay ni Bishop Celso at ni Tita Claire na patuloy mong ginagamit upang pamunuan ang simbahan na ito, Panginoon. Lord, padalhan mo po ng maraming kaluluwa ang church na ito na kami ay magkaroon ng impact. Kami ay magkaroon ng godly impact sa lugar na ito, Panginoon. Ganon din po, ipinapanalangin namin, nire-rebuke namin, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway sa lugar na ito. Tanggalin niyo po sila at tanging kayo lang po ang magliwanag sa lugar na ito. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.